Blessed be the name of the Lord. The book of John, chapter 13. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Verse 1. Bisperas na noon ng Paskwa, alam ni Jesus na dumating na ang takdang oras ng kanyang pag-alis sa daigdig na ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minamahal niya hanggang sa wakas. Pagsapit ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa isip ni Judas, na anak ni Simon Iscariote, na ipagkanulo niya si Jesus. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama sa kanya ang buong kapangyarihan, at alam niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't siya'y tumayo mula sa hapag, nag-alis ng panlabas na balabal at pagkabigkis ng tuwalya sa baywang. Pagkatapos, naglagay siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakabigkis sa kanyang baywang. Paglapit niya kay Simon Pedro, sinabi niya sa kanya, Panginoon, hugasan niyo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, hindi mo naunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit maunawaan mo rin pagkatapos. Muling nagsalita si Pedro, hindi ninyo huhugasan ang aking mga paa. Ngunit sinabi ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin. Dahil dito ay sinabi ni Simon Pedro, kung gayon, hindi lamang ang mga paa ko, kundi pati na rin ang aking mga kamay at ulo. Sumagot si Jesus, ang nakapaligo na ay hindi na kailangang hugasan pa, maliban sa kanyang mga paa. Sapagkat malinis na ang buo niyang katawan at kayo'y malinis na, subalit hindi lahat kayo. Dahil alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya sinabi niyang malinis na sila, subalit hindi lahat. Ang mahugasan ni Jesus ang kanilang mga paa, muli niyang isinuot ang kanyang balabal at nagbalik sa kinaupuan niya. Sinabi niya sa kanila, naunawaan ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ganun nga ako. Kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Binigyan ko kayo ng mga halimbawa upang inyong tularan. Pagkatandaan ninyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa nagsugo sa kanya. Ngayong alam na ninyo ito, pinagpala kayo kung ito'y gagawin ninyo. Hindi kayong lahat ang tinutukoy ko. Kilala ko ang aking mga pinili. Ngunit dapat matupad ang sinasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtaksilan ng taong pinapakain ko ng tinapay. Sinabi ko ito sa inyo bago pa mangyari, upang kapag ito'y mangyari na, sasampalataya kayo, ako nga. Pagkatandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Inihayag ni Jesus ang pagkakanulo sa kanya. Verse 21. Pagkasabi nito, si Jesus ay labis nang nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo.
Nagtingin-tinginan ang mga alagad sapagkat hindi nila alam kung sino sa kanya ang tinutukoy. Katabi noon ni Jesus ang alagad na minamahal niya. Kaya't sinunisyan siya ni Simon Pedro at sinabihan, itanong mo nga kung sino ang tinutukoy niya. Humilig ang mga alagad na ito sa dibdib ni Jesus at nagtanong, Panginoon, sino po ba iyon? Siya ang taong abutan ko ng tinapay na aking isinawsaw, sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya ng tinapay at ibinigay iyon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Sinabi ni Jesus kay Judas, gawin mo kaagad ang dapat mong gawin. Walang sino man sa mga kasalo ni Jesus ang nakaunawa kung bakit niya ito sinabi iyon. Dahil si Judas ang may hawak ng kanilang salapi, akala nila'y ipinapabili siya ni Jesus ng kailanganin nila sa pagdiriwang o kaya'y pinapabigyan niya ng limos ang mga dukha. Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Ang bagong utos, verse 31. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo, ngayon, ang sinasabi ko noon sa mga Hudyo, hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikita ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Inihayag ni Jesus ang pagkakaila ni Pedro. Verse 36. Saan po kayo pupunta, Panginoon? Tanong ni Simon Pedro. Sumagot si Jesus, sa pupuntahan ko'y hindi ka makakasunod ngayon, ngunit susunod ka pagkatapos. Sumagot si Pedro, bakit hindi ako makakasunod sa inyo ngayon? Buhay ko may ialay ko para sa inyo. Sumagot si Jesus, ialay mo ang iyong buhay para sa akin? Tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. Glory to God. Blessed be the name of the Lord.